So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At ito, so reviewin natin, no? Ito yung mga tanong ng karaniwan, lalo-lalo na sa mga comments sa atin, no? Okay pa bang or okay na bang mag-invest ngayon ulit sa Axie Infinity? Idol, no? So, syempre, bago natin sabihin yung honest review natin, tingnan muna natin kung ano yung mga nangyayari ngayon. So, first of all, check muna natin, Crypto Rovers, no? The bear market is over. The next bull market begins now. So, yun yung mga sinasabi nila ngayon, no? May tendency na wala na nga talaga ang bear market ngayon, is papunta na tayo sa bull market. No, kung mapapansin natin, 2018 nag-start 'yan. Kita natin yung baba, and then 2019 2021 ako nag-start, no? 2021 tayo nag-start sa Axie Infinity after the pandemic. So inaral ko ano yung mga dapat kong gawin. Nag-invest ako sa Axie Infinity noong 2021, which is bull market na. Pa-bull na talaga, no? Palipad na yung mga tokens, no? So ngayon maaga pa. So sobrang aga pa para sabihin ko sa inyo na late na kayo, no? So wala pa naman. So ako, para sa akin, ito yung time, para sa akin lang to, mga idol. Ito yung best time na pwede kang bumili ng mga tokens mo, no? Ito yung time na pwede kang bumili ng mga kung ano yung gusto mong tokens, no? Katulad ako, ang binibili ko ngayon is ADA Dogecoin, tapos meron akong 76 USDT na lagi kong ginagamit sa tuwing may copy trading. So dito ako kumikita sa copy trading. So ngayon, ang ginagawa ko, bumibili ako ng buy low, sell high. So sabi nga nila. So ngayon, itong ADA na yan at Dogecoin, kung mapapansin nyo ngayon, dati yung ADA nasa 150 pesos. Ngayon, bumili ako ng 14 pesos. Sabi ko, sobrang baba na ng 14 pesos sa dati na 150. So para sa akin, nakasale yung mga token ngayon. So ganoon din ang Dogecoin. Dogecoin, ang taas niya nung umpisa, and then ngayon nasa 3 pesos siya nung binili ko, 3.14. So ngayon, ito yung invest natin sa kanya. So totally, so nag-invest tayo dito ng nasa 250, pareha sila 250, pero ngayon nasa 568 na. So balik tayo sa Axie Infinity, no? Axie Infinity, kung mapapansin nyo, the last bull market is 2021. Nagkaroon ng price, ang pinaka lowest price ng Axie Infinity dati, sabihin na natin 11,000 pesos. 11,000 pesos ang floor price niya, no? Floor, ito yung walang kwentang Axie, no? Yung mga sinasabi natin na, hindi ko sinasabing walang kwenta. Ito yung mga pampadami ng energy before. 'Di ba? More energy, more SLP. More energy, more SLP. Okay? So, ito yung ginagamit nila before. So, ngayon, kung mapapansin nyo, kung yung dati na $200, ngayon, kung mapapansin nyo, $2. 'Di ba? Noong nakaraan is 1.5. So, ngayon, nag $2. Kung mapapansin nyo, kung bumili kayo na nakaraan, sinabi ko na rin naman yan, no? So, for me, dito ko na sasabihin, no? Para sa akin, baka magkaroon ng maraming mga event ang Axie Infinity, magkaroon pa ng maraming updates na magagamit mo yung mga Axie mo. 'Di ba? Para sa akin is good time to buy ng mga Axie, no? Ng mga Axie. Sa katulad yan, if ever na bumili ka niyan, so dumating yung time, naging $5 isa. So kumita ka na ng 100% bawat isang Axie mo. So ngayon, yung iba bumili ng 1.5, 'di ba, USDT. So ngayon, kumita na sila halos 75%. 'Di ba? So ako, yun lang yung pwede kong sabihin sa inyo dito. For me, yes, no, good time to buy kasi lahat naman ng presyo ngayon is parang naka-for sale. 'Di ba? Pero nasa inyo pa rin 'yan. Rules nyo, mga idol. Pera nyo, rules nyo. 'Di ba? And then punta tayo dito ngayon sa Axie Infinity. In just 4 days, no? In just 4 days, Axie Classic weekly active users hit 100,000. 'Di ba? Ang bilis niya makahit ng 100k. Noon walang naniniwala sa Axie Infinity. Lagi niyo tatandaan yan, eto, tandaan niyo to, Walang naniniwala noon sa Axie Infinity, no? Nung time na nag-Axie ako, may tinanungan ako, no, na marurunong sa cryptocurrency, hindi katulad ko na walang alam, no? Ang sabi niya sa akin, wala yang Axie. Hindi yan lilipad. Yun ang sabi niya, no. Lahat ng ganyan bumabagsak. No, tama siya doon sa word na bumabagsak, nagkaroon ng fail, no. Pero nung time na yon, biglang lumipad ang Axie. No, ang word niya doon is hindi lilipad. No, hindi lilipad. Basta siya, ang gusto niya Bitcoin lang. No, yun lang siya. Pero tama yung niya, Bitcoin lang. 'Di ba? At least yun, kung sakali, wala kang talo. Pero nung time na yon, bull market. Bull market, bumili siya ng Bitcoin. Ngayon, nung tinitingnan ko sila, mga tropa yan Mga nakita ko sa cryptocurrency, no.
hindi nila nabenta. 'Di ba? So meaning, puro, syempre ngayon, bumagsak. So, lahat sila parang naglugmo, 'di ba? So, ako para sa akin nung inaaral ko siya, okay, kailangan ko mag-buy low, sell high. So, ngayon hindi ako bumili ng Bitcoin nung nakaraan. Alam niyo 'yun, 'di ba? Meron akong isang token na nagkamali ako, natalo yung 20,000 pesos ko. Ayun yung LOA. Yun yung LOA, no, League of Legends. No, yun. Kumbaga nangyari sa akin, nakala ko matutuloy yung League of Legends, tapos maraming maglalaro, sabi ko nga ganun, and then lilipad. Kaya lang, yun, natalo siya. So yun. So ngayon, dun ako nag-start, sabi ko, okay, mahirap pala to. So ngayon, titingnan ko. Ngayon, ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung all-time high. Kunyari, for example, ADA token. Kunyari, ADA token to PHP. Yan. Ang ginagawa yan, 21 pesos, bumili ako 14 pesos mga lods, no? So kung titingnan nyo, yung max niya before, ayan, sabi mo ng 147 or 150 pesos. So ngayon, binili ko siya ng 14 pesos. 'Di ba? Ang laki nung binagsak niya, halos 91%. 91% ang binaba nung Cardano. Sabi ko, okay, halos pwede na ako mag-invest dito. Siguro sa bull run, lilipad to kahit papaano ng 60 pesos. Alam natin na hindi niya kayang abutin yung all-time high niya na 150 pesos. Pero for me, baka lumipad to kahit na 40 pesos o 50 pesos, 'di ba? So, para sa akin, kung sa bull run ay kumita ako ng 30, 40,000, 50,000, good na para sa akin yun, di ba? And then ngayon, Axie Infinity, balik tayo ngayon. Kung mapapansin nyo, nasa all-time low siya. Di ba? Lahat ng Axie na yan is all-time low. So ako, kung kunyari, bibili ako 1, 2, 3, 4, 5. Kung anong kaya ko, kunyari, worth 5,000 pesos. Di ba? Bibili ako. Yun lang yun, for me for me. So ngayon, meron tayong mga meron tayong mga tokens dito. Sabi ko nga, syempre, bakit AGX ikaw hindi ka bumili ng Axie? 'Di ba? Tulad niya ng sinabi ko, nandoon tayo sa mga tokens, no? Meron pa rin tayong Axie na Sham. So nandoon tayo sa mga tokens ngayon na pwede kong pag-investan, no? Dun na bumabaling ngayon yung mismong, alam niyo na, yung mismong attention ko doon sa mga ibang token na sabi ko baka ito yung inaaral ko ngayon. So pwede naman tayo bumili diyan, I think mga 10 pieces, no? Pero ako, for me, no, kung kayo gusto niyo maglaro ng Axie Infinity, ito yung para sa akin na best time para bumili kayo. Ako, ito yung mga makikita nyo, ayan, yung mga na to, ito okay naman to, goods to sa akin kasi ngayon kung mapapansin nyo, lahat naman ng laro ngayon sa yung Axie Infinity ngayon, so meron doon yung curse game, no? Binabago niya yung mismong yung mismong Axie mo, no? Nagiging chop suey ka, 'di ba? So ito good pa rin naman to. Ito good. Okay pa rin to sa akin Para sa ayun, wala na pala siya sa auction. So nabili na siya. Gulat ako. Sabi ko gusto kong kunin yun So ito, nasa auction pa ba? Buy. So ito, pwede mong bilhin yan. 'Di ba? Para sa akin ito yung best time, no? Best time para mag-invest ka, hindi yung lagi mong tatandaan na ito yung lagi mong tatandaan. Huwag ka dun sa mataas, no? Ito yung best time So baka naman ang gawin mo bumili ka sa taas na naman. Kunyari nag 1,000 isa yan dahil nakikita nyo na lumilipad, dun ka bibili, 'di ba? So wag nyo nang yun, no? Wag nyo nang hintayin yung ganun, no? Para sa akin lang para sa akin ito sinasabi ko sa inyo hindi to financial advice, pero para sa akin, kung ako mag-i-invest, no, today, ngayon, hindi next year, hindi sa bull run, no, hindi doon, no. So ngayon, yun yung gusto kong sabihin lang sa inyo. Nakakatawa, mababash tayo, pero yun yung tingin ko. Okay? Yun yung tingin ko dito, no. Sabi ko nga sa inyo, magkakaiba tayo ng pananaw. So para sa akin, syempre, dahil lumilipad, isipin nyo 4 days 100K. 4 days, 100K. In just 4 days, Axie Classic weekly active users has hit 100K. No? So, talo ka ba? Kung bumili ka ng Axie, hindi ka talo. Kasi may mga tournaments. May mga tournaments na pwede kang sumali. Na malalaki mismo. Merong leaderboard na kung saan na kapag ikaw nag-top, malaki ang makukuha mong AXS. Diba? So, may mga ganon, mga lodi. No? Hindi lang basta na nag-invest ka, tapos hindi mo lalaruin. Mas okay for me, no, kung mag-i-invest ka is lalaruin mo siya, no? Maging competitive ka. So, laruin mo. Yun yung pinaka madaling paraan ng pagsabi at pag-invest, mga lod.
So, kung ako naman, aralin ko yung mismong leaderboard. So, aralin ko din yung mga prices sa tournament. At kung nagustuhan nyo, edi aralin nyo rin kung sino yung mga aksi nyo. Kung ano yung mga aksi na, nabibili nyo, mga lodi, no? Kung ako ganun, yun yung gagawin ko. Actually, ako meron, siyam. Kasi nga, nahack yung 33 natin nawala siya sa Trezor. Diba? Isipin nyo, nasa Trezor siya. Ay, yung wala sa Trezor, nahack. Hindi ko alam bakit. Diba? Ang alam ko lang, yung laptop ko, pinahiram ko. And then, kung sino yung nangiram ng laptop ko, yun. Diba? So, wala akong binibigyan ng kahit na anong seed praise natin. No? Ang pinaka seed praise ko, nakatago yan, mga lods. Nakatago yan. Kasi, bakit? Kapag gumawa ka ng Ronin Network, yan, ng Ronin wallet mo, may seed yan. Ibig sabihin ng seed praise, walang kwenta yung cellphone mo. Walang kwenta yung Gmail mo dun. Once na nakuha nila yung seed praise mo, yung ibibigay sa'yo ni Ronin wallet, no, mahahack ka nila. No, kaya ang gagawin nyo, huwag nyo isave sa laptop nyo yung seed praise. No, huwag nyo isave. Huwag nyo isave din sa PC mo. Huwag. Kung may PC ka, huwag mong isave sa cellphone mo. Huwag. Mas maganda, isulat mo siya and itago mo siya. No, itago mo na ikaw lang ang nakakaalam. Hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng kahit na sino sa bahay nyo. Para if ever na mawala yan, ikaw mismo ang sisisihin mo, sarili mo. Ako, katulad ako, nahack yung aksi ko, yung 33 pieces. 'Di ba? Hindi lang kasi may mga nakita ako doon na hindi siya floor. Yung mga aksi ko, minsan nakita ko may $30, may 35, may 20. So, kung yung 30 na yon, 33 na yon, kala ko dati 7,000 lang inawala sa akin. Nung sinearch ko, nasa ganung price siya. No, parang nawalan ako ng halos 50k, parang ganyan. No, parang yun yung yun yung nakita ko sa 33. So, hindi ko sinasabing mabibili siya ng 50k, pero nabibili ngayon ang mga aksi, di ba? Ang dami mo na magagawa sa 50k, mga lods, no? And then kung may Trezor ka, yung Trezor mo, yung pinapakita ko sa inyo, no? Mas malupit yun, 24 seed praise yun, no? So, yun din, ganun din gawin mo. Pero wag mong i-save din sa computer, wag mong i-save sa laptop mo, sa cellphone mo. Basta isulat mo siya. Kapag bumili ka ng Trezor, meron siyang parang book na sulatan, no? Kung ano yung seed praise mo, mga idol. And then, itago mo lang, sarili mo. Wag mo ilagay sa wallet mo dahil pag nawala wallet mo at marunong sa crypto yung tao na yon, huli pa rin yan, mga idol, no? Kung ako, tatago ko somewhere, no? Sa cabinet mo. Huwag sa labas kasi minsan may ulan, may masisira siya. Basta ikaw bahala kung saan mo itatago. Itago mo sa ceiling nyo, di ba? Tapos o kaya, tago mo sa ilalim ng tiles nyo, di ba? Tago mo sa ilalim ng kung ano-ano. Basta safe and secured, mga idol, no? Yun lang yung yun lang yung honest opinion ko. Ito yung best time na mag-invest kahit saan dito sa cryptocurrency. 36,799 BTC going down. Going down ng BTC natin ngayon, and then tayo, so yun nga, no, ang pera natin ngayon dito sa ating dashboard is nasa 1,600, 1,161 USDT, mga lodi, no. Bumabagsak ang Cardano, pero Dogecoin naka-maintain 76. USDT natin is 76.06. At idagdag ko lang to, mga idol, UST, Ingat kayo dito lumipad to 300%. UST tingnan nyo. UST to PHP. Lumipad yan ng 300%. Mga lods, no? USTC. USTC ba? USTC. PHP. CoinGecko. So, ayan. Lumipad siya ng 300%, no? Halos 300%. So, ingat lang. Terra Classic USD, ito yung coin nila SBF. Sambank. Check natin sa mas maganda yung natin. SBF. Nakalimutan ko na to. Ito, si SBF nga, FTX. So, ito yung FTX, ito yung coin nila. Ito yung pinaka parang USDT nila, no? Ito yung pinaka parang USD nila dito sa FTX na. Ang FTX kaya lang nag-rug pull yan. Nag-rug pull, biglang bumagsak yan. Kasama yung LUNC, yung LANC. 'Di ba? So yung talagang ingat lang kasi baka mamaya kumukuha lang sila ng pera, no? Tapos biglang magda-drop siya. No? Ingat. 1 peso to 4 pesos. 'Di ba?
So, pero pwedeng ano pa rin, no? Pwede kayo mag-scalping. Bahala kayo kung gusto nyo mag-scalp. Pero ang hirap, no? Kasi ako once na yung token bumagsak na, hindi na ako fan nun, mga idol, no? Once ang token bumagsak na, ulitin ko, hindi na ako fan nun. Kahit na mag 1,000% pa yan, hindi ko siya panghihinayangan. Kasi baka mamaya yung iba sa inyo, nakita to lumipad, baka ang gawin nyo, mag-all-in kayo. No? Kung umangat, swerte, no? Kung bumagsak, ayun, yari, di ba? Tingnan niyo yung max niyan. 50 pesos. Isipin mo yan ang pinaka sustainable na pera doon sa FTX. Pero tingnan niya, biglang bumagsak siya. Nag 0.043 pa siya, mga idol. And then umangat ngayon, and then lumipad. Di ba? So ingat lang kasi baka kumukuha lang ng pera yan, mga lodi, no? So hindi ko inaano na sa inyo kung gusto niyo pa rin mag-invest diyan. Possible baka biglang lumipad pa yan, di ba? So pero tulad niya ng sinabi ko, ingat lang mga idol, ingat lang. Saludos sa lahat at saludos dun sa mga Axie Infinity community na kung saan dumadami ulit yung player ng Axie ngayon, no? Saludo.